Maligayang pagbabalik dito sa Bako Recaps YouTube channel. Sa video na ito ay mapapanood niyo ang 2012 to 2013 Japanese drama action series na may pamagat na Simulan na natin. Tinanta ni Azusa na pigilan ng mga magugulo na siga pero naano lang siya ng mga ito. Buti na lang ay sinagip siya ng gardener na nagngangalang Onizuka na madali ring natalo ang mga tambay. Nagtatrabaho si Azusa sa Meishu Academy bilang isang teacher at ang Class 24 ay ang pinakakinakatakutan na classroom ng mga guro sa paaralang ito. Dito ay makikitang binubuli si Noboro ng kanyang mga babaeng classmate na pinamumunuan ni Anko. Gamit ang kanyang malaswa na litrato ay bina-blackmail siya ng mga ito upang makuha ang kanyang pera. Nasa lugar din si Onizuka para sa trabaho pero na-distract siya sa mga nagbibihis na estudyante. Nakita niya si Noboro na tinangkang tapusin ang kanyang sarili pero napigilan niya ito. Nagmerienda siya sa kantin kung saan na-spot siya ni Azusa. Biglang pumasok ang mga na-expel na delinkwente upang manggulo at kamuntikan na nilang masaktan si Azusa pero nasagip ito ng ating bida. Dumating ang vice principal na si Hiroshi at tinawag na basura ang mga delinkwente. Na-trigger si Onizuka at pinatikim siya ng German suplex. Pagtapos ay dinala niya ang mga delinkwente sa tindahan ng kanyang kaibigan na si Ryuji upang mabigyan sila ng trabaho. Nasundan siya ni Noboro pero nahuli ito ng isa pa niyang kaibigan na si Saejima. Hiningi ni Noboro ang kanyang tulong laban sa mga babaeng bully at tinanggap naman niya ang request nito. Nagsumbong si Hiroshi sa principal na si Yoshiko pero mukhang mas interesado ito kay Onizuka. Kinagabihan pag-uwi ni Amko ay nalungkot siya dahil wala na naman ang kanyang mga magulang na busy sa trabaho. Kaya naman nagsaya na lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang pumasok si Onizuka sa kwarto. Nakita na lang ni Noboro ang mga bully na nakagapos habang litaw ang kanilang mga underwear. Nag-take ng picture si Onizuka pero pagbalik sa tindahan ni Ryuji ay nag-guilty si Noboro. Sinabi niya na kasalanan naman niya ang lahat dahil noon daw ay magkaibigan talaga sila ni Anko. Ngunit isang araw ay tinakbuhan niya si Anko habang ito'y ninanakawan ng mga gangster. Nang marinig ang kwento ay minotivate siya ni Onizuka na tigilan na ang pagtakbo sa mga problema. Maya-maya ay nilapitan si Onizuka ni Amko na nagpapasalamat dahil na-realize na daw niya na mali ang pambubuli. Inoffer rin niya ang kanyang sarili na labis ikina-excite ni Onizuka. Dinala niya ito sa kanyang tirahan kung saan agad namang naghubad si Anko. Kaso lang ay isa lamang pala itong trap para gantihan ang kanyang ginawa kanina. Binugbog siya ng mga hired gangsters pero biglang dumating si Ryuji at na-realize ng mga ito na parte sila Onizuka ng legendary gang na tinatawag na Demon Explosion. Pinatikim sila ni Ryuji at dumating din si Saejima upang pigilan silang makatakas. Maya-maya ay nakipagkita si Noboro kina Anko para ibigay ang camera kung saan binura na daw niya ang picture. Ngunit biglang dumating ang mga gangster na nilabas ang kanilang galit kay Anko lalo na't nakuha nila Onizuka ang kanilang mga alahas. Agad na tinawagan ni Noboro si Onizuka pero sinabi lang nito na tigilan na niya ang pagtakbo sa mga problema. Sa base ng mga gangster ay tuturukan na sana si Anko ng pampano pero naglakas loob si Noboro at pinigilan ng mga kumag. Unfortunately ay nagulpi lang siya at hindi na niya naipagtanggol ang kanyang sarili. Buti na lang ay biglang dumating si Onizuka at inatake ang mga gangster na walang kahirap-hirap niyang tinalo. Humingi ng sorry si Anko kay Noboro at sinabing nagawa lang niya ang pambubuli dahil sa labis na kalungkutan. Noong mahirap pa sila ay close ang kanilang pamilya pero nang sila ay yumaman at naging busy ay naging cold na rin ang relasyon ng kanyang mga magulang. Pag-uwi ay tinangka niyang sabihin ang kanyang feelings sa kanyang parents ngunit nauwi lang ito sa pag-aaway ng dalawa. Biglang pinasok ni Onizuka ang kanilang bahay at sinira ang pader na namamagitan sa kwarto ng mag-asawa. Tinangka ng nanay na tumawag ng pulis pero pinigilan ito ni Anko. Tumulong si Noboro at tuluyan ng napaiyak habang nagsusorry dahil hindi niya nasagip si Anko noon. Kinabukasan ay makikitang mas masaya na si Anko at laking gulat ng kanyang mga kaibigan nang makitang close na sila ni Noboro. In-approach ni Yoshiko si Onizuka at pinasalamatan ito para sa naging tulong niya sa dalawang estudyante. Inalok siya nito ng trabaho bilang teacher sa Meishu Academy at agad naman niya itong tinanggap. Kinabukasan ay nakita siya sa lugar nila Azusa na nagulat din nang malamang isa na siyang teacher dito. Nagreklamo si Hiroshi pero agad rin siyang pumalma nang malaman na na-assign si Onizuka sa Class 24. Binalaan si Onizuka ng faculty sa mga estudyante ng Class 24 pero maangas pa rin niyang pinasok ang lugar at pinakilala ang kanyang sarili. Sa huli ay nagulat siya dahil mukha namang normal ang klaseng ito. Maya-maya ay in-approach siya ng class president na si Miyabi.
Hiningi nito ang kanyang tulong na kumbinsihin na bumalik sa klase ang kanyang kaibigan na si Miki na ilang araw nang hindi pumapasok. Pagbalik sa classroom ay tinawagan niya si Miki upang sabihan nito na parating na si Onizuka sa kanyang tahanan. Pinapasok ni Miki si Onizuka sa kanyang tirahan at nagpanggap siyang umiiyak. Hindi niya alam na tumawag ito ng mga pulis na inakalang inaano niya si Miki. Nagdiwang sila Miyabi sa pagkakulong ng kanilang guro pero sinabi ni Anko na iba si Onizuka sa nagdaan nilang mga teacher. Nalaman ni Lazusa ang pagkakulong ni Onizuka at napagutusan rin siyang piyansahan ito sa kulungan. Sinabi ni Noboru na naset up siya ni Miki pero gayunpaman ay determinado pa rin siyang ibalik ito sa klase. Bago umalis ay binalaan sila ni Saejima tungkol sa isang itim na van na naninidnap ng mga babae para sa alam nyo na. Kinagabihan ay umuwi na ang tatay ni Miki na dismayado sa kanyang anak dahil wala na itong balak na pumasok sa school. Kinabukasan ay nagulat ang class 2-4 dahil pumasok pa rin si Onizuka sa kabila ng kanyang pagkakulong. Hiningi niya ang tulong ni Miyabi upang mapapasok si Miki sa school. Maya-maya ay tinawagan ni Miyabi si Miki at sinabihan siyang walang kwenta dahil nakalaya pa rin si Onizuka sa kabila ng kanyang ginawa. Nagbahagi ng impormasyon si Anko tungkol kay Miki na galit daw sa kanyang tatay na masyadong busy sa trabaho bilang chief of police. Kaya naman ay madalas itong malungkot at walang ganang lumabas ng bahay. Dumating si Miyabi at sinabi sa kanya na pumayag si Miki na makipagkita sa kanya. Kinagabihan ay nag-meet up sila sa isang park pero nag-hire pala si Miki ng mga gangster para gulpihin siya. Sinugod at inilagan niya ang mga kalaban kaya naman nagawa niyang makidnap si Anko na agad ding nag-emergency call sa kanyang ama. Dinala niya si Miki sa isang tower upang masinsinan niya itong makausap. Sinabi niya na hindi lang si Miki ang may problema sa pamilya at kalungkutan. Inudyok niya ito na kausapin ang kanyang tatay at sabihin ang kanyang mga nadarama. Dumating ang tatay ni Miki pero sinampal lang niya ang kanyang anak. Napatakbo na lang ito paalis at kinumpronta naman ni Onizuka ang tatay dahil bigo pa rin itong makita ang kalungkutan ni Miki. Kaso lang ay hinuli siya ng mga pulis na labis ikinatuwa ni Miyabi. Habang pauwi ay nakidnap si Miki at nakita naman ng kanyang mga classmates ang pagsakay sa kanya sa van. Kinabukasan ay nakalaya na si Onizuka pero hindi niya ma-reach si Miki. Pinasok niya ang class 2-4 para magtanong at ibinahagi naman ng boys ang kanilang nakita kagabi. Nang marinig ito ay naalala nila ang babala ni Saejima. Sinabi ni Miyabi na nagpapapansin lang si Miki pero nag-rush pa rin si Onizuka para i-rescue ang kanyang estudyante. Maging si Kikuchi ay lumabas para tumulong sa paghahanap kay Miki. Nakarating sa tatay na nawawala ang kanyang anak pero sa una ay hindi ito naniwala hanggang sa makita niya ang kuhang larawan ng CCTV. Dahil dito ay agad siyang nag-deploy ng kapulisan para hanapin ang kanyang anak. Nilibot ni Onizuka ang buong nayon at hiningi rin niya ang tulong ni Ryuji pero bigo pa rin silang mahanap si Miki. Nahanap siya ni Kikuchi at it turns out na isa pala itong computer genius dahil na-track niya ang cellphone ni Miki gamit ang GPS. Agad yan pinuwo ang lokasyon at nakita si Miki na inaano ng mga kidnapper. Gumawa siya ng ingay at successful nang mailigtas si Miki. Dinala niya ang mga kidnapper at si Miki sa headquarters ng mga pulis. Gayunpaman ay pinagalitan lang si Miki ng kanyang tatay kaya naman nasapak ito ni Onizuka. Pinaintindi niya sa tatay na siya na lang ang inaasahan ni Miki lalo na't yumao na ang nanay nito. Sa paglipas ng araw ay nakitira muna si Miki sa tirahan nila Onizuka. Dinala niya ito sa isang event kung saan nalaman ni Miki na nag-change job na pala ang kanyang tatay upang makapaglaan ng oras para sa kanya. Sa wakas ay nag-sorry na ito at nagkaayos na ang mag-ama. Sa sumunod na araw ay pumasok na siya sa school at nagpasalamat kay Onizuka. Dahil dito ay nayamot si Miyabi kasi bigo pa rin siyang mapali si Onizuka sa kanilang paaralan. Inannounce ni Onizuka na mag-home visit siya upang mas makilala ang kanyang mga estudyante. Nayamot si Miyabi at inutusan si Murai na gamitin ang kanyang expertise para mapalis na sa Meisho ang kanilang guro. Kinagabihan sa Heaven Club ay binenta ni Ruha ang kanyang sarili at nahuli siya ni Murai. Ang kanyang tita ay pinambibili niya ng mga mamahaling kagamitan at tila ba sinasamba rin niya ang pera. Pag-uwi sa kanyang bahay ay nakita niya si Onizuka na nilalandi ang kanyang ina kaya naman pinalayas na ito. Bilang ganti ay nag-edit siya ng malaswang litrato ni Onizuka at nilagay ito sa kanilang school. Agad na hinanap ni Onizuka ang salarin at umami naman si Murai ngunit na-impress lang pala ito sa editing skills ng kanyang estudyante. Maya-maya ay nakita nila si Ruhan na niregaluhan ng mamahaling gamit ang kanyang BF. Binahagi ni Noboru na magkababata pala sila Murai at Ruha kaya naman may concern talaga ito sa pinaggagawa ng kanyang crush. Kinabukasan ay pinuntahan ni Onizuka ang tahanan ni Ruha at nakita ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Nalaman niyang pinipilit ni Ruha na magmukhang mayaman upang hindi makipaghiwalay ang kanyang rich kid na boyfriend sa tulad niyang mahirap.
Samantala sumama si Azusa sa isang mixer upang makahanap ng BF. Inaya naman ni Saejima si Onizuka na pumunta sa Heaven Club ngunit nakatulog ito habang nanonood ng Bold. Paggising ay laking gulat niya nung malamang nagtatrabaho pala dito ang kanyang estudyanteng si Ruka. Nakipag-date si Ruka sa kanyang BF at napag-alaman natin na ginagamit lang siya nito upang magpabili ng mga mamahaling gamit. Para sa luxury na relo ay magdodoble kayod sana siya ngunit lumapit si Murai at tinangka siyang pigilan. Dumating din si Onizuka sa lugar na may binabalak kay Ruka at wala nang nagawa si Murai. Sa malayo ay nakita siya ni Miyabi na agad tinawagan ng mga teacher para puntahan ang lugar. Nag-offer si Onizuka ng 60k kay Ruka at ang pumayag ito ay dali niya itong kinaladkad sa hotel. Ngunit naparito lamang sila upang masabihan ni Onizuka ang kanyang estudyante na hindi tama ang ginagawa nito para lang sa pera. Nag-walkout si Ruka sa lugar at nahuli naman sila nila Azusa. Sinabi ni Ruka na pinagsamantalahan siya ni Onizuka kaya naman napilitan si Yoshiko na suspendihin muna ang bida unless mapatunayan itong hindi siya guilty. Pinagkalat ni Miyabi ang sikreto ni Ruka kaya naman kinaumagahan ay tinalikuran na siya ng mga babaeng kinaibigan lamang siya dahil sa mga binibigay niyang gamit. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin si Ruka sa pagpapasaya sa kanyang BF. Biglang pumasok si Onizuka at binunyag ang sikreto ni Ruka kaya naman nandiri ito at nakipag-break sa kanya. Habang nakikipag-date ay nakita ni Azusa si Ruka na hinahabol ang kanyang BF na pilit niya pang sinusuyo. Ngunit it turns out na matagal na pala nitong alam ang trabaho ni Ruka at inamin niyang ginagamit lamang niya ito para sa luho. Narinig ni Murai ang lahat at tinangkang saktan ng BF ngunit natalo lang siya. Uy, bagsak! Tinawag nito ang kanyang barkada upang pagsaluhan nila si Ruka. Humabol si Murai pero nagulpi lang siya ulit. Dumating si Azusa pero nadagdag lang siya sa menu ng mga kalalakihan. Buti na lang may dumating si Onizuka at inatake ang mga kumag pati na rin ang BF. Sinunog niya ang lahat ng mga mamahaling kagamitan sa lugar bilang leksyon kay Ruka na hindi naman talaga ganun kaimportante ang pera. Tumayo si Murai at pinaramdam kay Ruka na may nagmamahal pa sa kanya. Sa huli ay dumating sila Ryuji at Saejima upang pagtripan ng mga rich kid. Pag-uwi ay natuto na si Ruka at nag-decide na ibenta ang kanyang mga mamahaling gamit. Nakita niya ang isang pull tab na nagpaalala sa kanya sa pangako nila ni Murai sa isa't isa. Kinabukasan ay naging magkaibigan na ulit sila ni Murai pero nainis ito nang makita si Onizuka na muling nilalandi ang kanyang nanay. Sa utos si Miyabi ay nag-iwan ng love letter si Tomoko sa isang locker para i-set up sana si Onizuka. Pero sa locker ng ibang teacher niya ito nalagay kaya naman nabwisit si Miyabi sa kanya at tinawag siyang walang kwenta. Pinaharas ni Miyabi si Tomoko sa mga tambay pero dumating sila Onizuka at Saejima para iligtas siya. Bilang pasasalamat ay nilibre niya si Onizuka ng pagkain pero umira lang kanyang pagiging clumsy. Habang nasa kwarto ay nalaman ni Onizuka na may talent pala sa pagkanta si Tomoko at pangarap din itong maging isang idol. Binahagi ni Tomoko na nakasama niya si Miyabi sa isang choir competition nung sila'y mga bata pa. Kinabukasan ay inutusan ni Miyabi ang nahuling teacher na pagkolektahin si Koji ng pera para sa kanilang school field trip. Bago niya tuluyang burahin ang picture ay may isang utos pa si Miyabi sa teacher. Nakolekta na ni Koji ang pera pero hindi muna ito kinuha ni Onizuka dahil excited itong kunin ang kanyang unang sweldo. Dahil dito ay isinagawa na ni Miyabi ang kanyang binabalak. Pinagluto ni Koji ng masarap na pagkain ng kanyang mga kapatid. Ngunit naninig ang kanyang itlog nang matuklasan na wala na sa kanyang bag ang pera. Ginastos ni Onizuka ang kanyang sweldo sa bar at laking gulat ni Saejima nang makita ang pera nito. Ngunit ito pala ang kinolektang pera ni Koji na nilagay ng teacher sa bulsa ni Onizuka. Inamin ni Koji na nawala niya ang pera ngunit pinagbintangan siya ng kanyang mga kaibigan na ninakaw niya ito para sa kanyang mga kapatid. Hindi na konsensya si Miyabi sa kanyang ginawa dahil gusto talaga niyang mapali si Onizuka sa school. Nagising si Onizuka at nakita ang balot ng pera na kinolekta ni Koji. Lasing siyang pumasok sa Meisho kung saan nabalitaan niya ang nawawalang pera. Gayunpaman ay inakala niyang nakuha niya ang binigay na pera ni Koji at nagastos ito sa bar kagabi sa pag-aakalang kasama ito sa kanyang sweldo. Dahil dito ay nagsorry siya kay Koji na nasaktan na ang feelings dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanyang kaklase. Pinapunta niya ang mga ito sa rooftop kung saan sinabi niya ang kanyang plano na ipasok si Tomoko sa isang idol competition upang mabawi ang nawalang pera. Naghanda sila sa tindahan ni Ryuji kung saan nakaramdam si Saejima nang alam niyo na nang makita ang kagandahan ni Azusa. Naging negative naman si Koji at sinabihan si Tomoko na hindi deserve mangarap ng mga tulad nilang mahihirap. Kakainin na sana ni Koji ang kanyang niluto pero binuraot ito ni Onizuka na natuklasan na isa palang talented na kusinero ang kanyang estudyante.
Sinabihan niya ito na huwag isisi sa kahirapan ng kanyang paduwagan sa pagperso sa kanyang pangarap na maging chef. Nahirapan sa practice si Tomoko pero dumating si Koji at pinalakas ang loob niya gaya ng ginawa ni Onizuka kanina. Kaya naman naging smooth na ang kanyang practice hanggang sa ma-perfect niya ito. Kaso lang maya-maya ay lumapit sa kanya si Miyabi na sinabihan siyang walang kwenta at hindi daw siya nito tinuring na kaibigan kahit anong sila'y mga bata pa. Kinabukasan ay naganap na ang competition pero nawalan na si Tomoko ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Pumalpak ang kanyang pagpapakilala pati na rin ang hinanda niyang dance number. Inutusan din ni Miyabi ang kanyang mga kaibigan na tanggalan ng -1 ang kanta ni Tomoko. Buti na lang ay dumating si Onizuka at pinalakas ang kanyang loob. Nagkaroon siya ng tapang para ituloy ang kanta at tatameme ang lahat ng marinig ang napakaganda niyang boses. Pumalakpak ang lahat sa lugar kaya naman lubos siyang nagpasalamat kay Onizuka. Nayamote si Miyabi kaya naman sa labas ay tinrash talk nito ang kanyang pagkatalo sa competition. Pero dumating si Onizuka at sinabing mas importante ang pagkakaroon ni Tomoko ng tiwala sa kanyang sarili. Niregaluhan naman ni Azusa si Koji ng recipe book upang mas mahasa nito ang kanyang galing sa pagluluto. Sa labas ay nagbenta na lang si Onizuka ng Tomoko merch para mabawi ang nawalang pera para sa field trip. Ayaw mag-swimming ni Dojima kaya naman pinwersa siya ni Onizuka, ngunit laking gulat ng lahat nang makita ang kanyang tattoo. Dahil dito ay nilisan niya ang lugar at sakto namang dumating dito ang kanyang stepfather na si Kochi na dating miyembro ng Yakuza. Nagwala ito sa Class 2-4 habang hinahanap siya at nasaktan si Tomoko sa kalagitnaan nito. Bago umalis si Kochi ay iniwan niya ang kanyang address sa mga estudyante upang masabi nila ito kay Dojima. Nagalit si Miyabi kay Azusa dahil wala itong nagawa upang protektahan sila. Sa labas ay nakasalubong nila Onizuka si Kochi at binahagi naman ni Murai ang kanyang nalalaman sa pamilya ni Dojima. Ginagawa daw na punching bag ni Kochi ang nanay ni Dojima hanggang sa napilitan itong layasan sila. Na-frustrate si Dojima nang malaman ito at tinamtamsaktan si Kochi ngunit nagising na lang siya nang may tato sa kanyang likod. Umigting ang kanyang galit at napagplanuhan niyang paslanin si Kochi para sa kanyang ina. Bumalik sila Onizuka sa Meisho at napag-alaman na hinahunting ni Kochi si Dojima. Kaya naman dali nilang tinuwo ang tirahan nito kung saan nakaabang din ang mga kaibigan ni Dojima para sa kanya. Dumating si Dojima at kinumpirma ang kanyang plano na paslanin ang kanyang stepfather. Pinwersa niyang umalis sila Onizuka pero kusa naman itong umalis matapos itong maamoy ang gunpowder sa kamay ni Dojima. Pumunta sila sa tindahan ni Ryuji kung saan hiningi niya ang tulong ni Saejima upang malaman ang kasalukuyang address ng nanay ng kanyang estudyante. Samantala napag-alaman natin na ang mga kaibigan ni Dojima ay dating naabuso ng kanilang sariling ama. Kaya naman full support sila sa plano ni Dojima na paslanin si Kochi. Kinagabihan ay natagpuan ni Onizuka si Dojima at sinabihan itong tanggapin na lang na inabandona siya ng kanyang ina. Nagalit si Dojima at tinangka siyang tapusin pero dumating ang kambal kasama ang mga gangster kaya naman agad tumakbo si Onizuka. Dahil dito ay muli na namang dinemonyo ng kambal si Dojima na ituloy ang kanyang plano. Kinabukasan ay papasok sana si Dojima ngunit pinagsigawan ni Onizuka ang plano nito na paslanin ang kanyang stepfather. Dumating si Saejima at pinabot kay Azusa ang address ng nanay ni Dojima. Tinext naman ni Miyabi kay Dojima ang sinabing address ni Kochi nung nagwala ito nung nakaraang araw. In-approach siya ng tapuan sa classroom na si Remy na natawa sa kanyang desperasyon na mapaalis si Onizuka. Narinig ni Amko ang lahat at kasama si Miki ay sinabi nila kay Onizuka na alam na ni Dojima ang address ni Kochi. Naghanda na si Dojima para sa kanyang balak pero pagdating doon ay nahuli sila ng kumag. Natuwa si Miyabi sa mga nangyayari kaya naman pagdating nila Onizuka ay sinabi niya na tinangay ni Kochi si Dojima. Hiningi ni Onizuka ang tulong ni Saejima para malaman kung saan nakatira si Kochi. Laking gulat nila ni Azusa nang ma-realize na dito rin nakatira ang nanay ni Dojima. Tumawag si Ryuji at sinabi ang kanyang natuklasan na ninakawan daw ni Kochi ang sarili niyang gang kaya naman tinutugis na siya ng mga ito. Nagka-bright idea si Onizuka at pumunta sila sa base ng nasabing gang at nagpahabol sa kanila. Samantala ni-reveal na ni Kochi na kusang bumalik ang nanay ni Dojima sa kanyang piling. Kinumpirma nito na mas pinili niya si Kochi kesa sa sarili niyang anak. Nagalit si Dojima at umatake pero hindi siya umubra kay Kochi. Buti na lang ay biglang dumating sila Onizuka sa lugar na walang awang ginulpi ang kumag. Dala-dala din niya hanggang kanina na agad kinaladkad si Kochi upang pagbayarin ito sa ginawa niyang pagnanakaw. Nakita ni Dojima ang kanyang nanay na talagang nahumaling na kay Kochi at wala nang pake sa kanya. Sinabi ni Onizuka na meron talagang mga magulang na makasarili at handang talikuran maging ang kanilang sariling anak.
Na-frustrate si Dojima pero hinayaan siya ni Onizuka na ibuhos ang kanyang galit. Sinabi nito na pwede pa rin siyang mag-move on kahit walang magulang lalo na't marami pa naman siyang kaibigan sa Meishu. Napaiyak na lang si Dojima at ang maggabi ay nagbonding sila sa school. Nayumot ulit si Miyabi dahil meron na naman siyang classmate na pumanig kay Onizuka. Naging mas close si Onizuka sa mga estudyante at na-impress si Azusa nang makita ito. Kaya naman gumawa siya ng profile book upang mas makilala ang kanyang mga estudyante. Para sa paparating na field trip ay gusto siyang makita ni Ishida ng nakabikini at tagselos naman si Fuyumi nang marinig ito. Inamin ni Fuyumi ang kanyang nararamdaman pero nilait lang ni Ishida ang kanyang katangkaran. Napaiyak siya at tumakbo kung saan agad na-realize ni Onizuka ang sitwasyon. Tinanong ni Azusa ang kanyang problema pero minaliit lang nito ang kanyang insecurity sa kanyang height. Dumating si Miyabi at kanyang mga kaibigan upang i-recruit si Fuyumi para sa kanilang plano na paalisin si Azusa sa Meishu. Dumating na ang araw ng field trip pero bigo si Onizuka na maibalik ang ginastos niyang pera. Buti na lang ay nagawa niya ito ng paraan sa tulong nila Ryuji at Saejima. Muling si Ishida kay Azusa na mas lalong nagpaselos kay Fuyumi. Dahil dito ay tumulong na siya sa plano ni Miyabi na nagsimula sa isang mensaheng mag-resign na daw si Azusa. Sunod naman ay ang death threat sa mismong classroom. Nakatanggap din siya ng maraming tawag sa mga kalalakihan na gusto siyang matikman dahil it turns out na pinost pala ni Miyabi ang kanyang larawan at number sa isang internet forum. Nanlomo si Azusa dahil dito at inudyok naman siya ni Suguro na tigilan na ang pagtangkang maging close sa kanyang mga estudyante. Kinagabihan ay inutusan ni Miyabi si Megumi na lagyan ng laxative ang pagkain ni Azusa. Pinaglaro ni Onizuka ng test of courage ang mga estudyante na nakipag-partner sa kanilang mga crush. Ngunit sa kalagitnaan nito ay nataya si Azusa at pagtapos ay tinrap naman siya nila Megumi sa CR. Inudyok siya nito na mag-resign at ang malala pa ay binuhusan siya ng malamig na tubig na dahilan upang siya ay humagulgol. Natagpuan siya ng mga teacher sa CR na wala ng lakas kaya naman hinatid na siya pauwi ni Suguro. Nakita ni Onizuka ang bracelet ni Fuyumi at agad naman niya itong tinungo. Ngunit hindi na konsensya si Fuyumi dahil matindi talaga ang kanyang selos. Nahatid na ni Suguro si Azusa at napag-alaman natin na obsessed pala siya dito to the point na gagantihan niya si Megumi para kay Azusa. Kinabukasan ay pinuntahan ni Onizuka si Azusa at nagbonding sila sa ilog. Pina-realize niya na nagkamali si Azusa sa hindi pag-big deal sa height problems ni Fuyumi, isang bagay na hindi niya malalaman kung iaasa lang niya sa profile book. Nawala na ng pag-asa si Azusa na maging teacher kaya naman tinulak siya ni Onizuka sa ilog at minotivate siya upang mas pag-igihan ang pagkilala sa mga estudyante. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Azusa upang pumunta sa Meishu at kausapin si Fuyumi. Humingi siya ng tawad dito at ibinahagi ang kanyang sariling insecurity sa kanyang maliit na dibdib. Inutusan naman ni Suguro si Megumi na maglinis ng bintana ngunit bigla niyang pinutol ang lubid bilang revenge para kay Azusa. Nakita ito nila Azusa na agad tinuwo ang lugar upang sagipin si Megumi. Dumating din sila Fuyumi at tinulungan siya sa paghila. Nakita ito ni Onizuka na agad namang inutusan sila Amko upang linlangin si Hiroshi na iparada ang kanyang bagong sasakyan sa lugar. Nabitawan nila Azusa ang lubid at agad namang ginamit ni Onizuka ang sasakyan para saluhin si Megumi. Nagpasalamat si Fuyumi kay Azusa na nagpa-realize sa kanya na lahat ng tao ay may insecurity. Nagkaroon ng nosebleed si Onizuka nang makita ang kanyang dibdib at pinagtawanan naman siya ni Murai. Kinagabihan ay sinunog na ni Azusa ang profile book at ipinagpatuloy na nila ang kasiyahan. Pinagtawanan naman ni Remy ang muling pagpalpak ng plano ni Miyabi. Ngunit nagbanta ito na ikakalat ang kanyang sikreto sa school. It turns out na wala na palang ganang mabuhay si Remy at ilang beses na niyang tinangkang wakasan ito. Naburingan si Remy kaya naman bigla siyang tumalon sa riles ng tren na nakahinto naman bago siya mabangga. Pag-uwi ay napag-alaman natin na ginagamit lang ng kanyang ina ang kanyang talino para umunlad ang kanilang trading business. Samantala natuklasan ng faculty na hindi nakapagtapos si Onizuka kaya naman kailangan niya mag-take ng national exam para patunayan ang kanyang sarili. Kahit na puro mali siya sa practice test ay tinawanan lamang niya ito. Natuwa si Miyabi nang makita ang kanyang kabobohan at minaliit naman ni Remy ang kagustuhan niyang mapalis si Onizuka sa Meishu. Na-reveal na ang dahilan ng galit ni Miyabi sa mga teacher at ito ay dahil sa isa nilang kaklase na namatay. Nilibre ni Onizuka ng pagkain ng kanyang mga kaibigan para magpatulong ngunit pinagtripan lang siya ng mga ito. Buti na lang ay dumating si Remy at nag-offer na tulungan siya. Napag-isipan na naman niyang magpatiwakal pero kinaumagahan ay makikitang tinuturuan na niya si Onizuka gamit ang kanyang special method. Sinabi niya kay Kikuchi na ginagawa lamang niya ito upang magpalipas ng oras.
Dahil nga ito sa kanyang kalungkutan sa pag-neglect sa kanya ng kanyang ina. Bilang ganti ay nilagyan niya ng virus ang PC ng kanyang nanay kaya naman nag-leak ang kanilang impormasyon. Sa sumunod na araw ay nagpasama si Remy kay Onizuka para sumakay sa Ferris wheel. Nag-open up siya tungkol sa kanyang kalungkutan at kagustuhan na tapusin ang kanyang sarili. Nag-alala si Onizuka kaya naman pinalakas nito ang kanyang loob at tinawag siyang kaibigan dahilan upang matouch siya at umiyak sa lugar. Nagkapangakuan ng dalawa na gagawin nila ang lahat upang makapasa sa national exam. Nag-aral ng mabuti si Onizuka kahit na tinutukso siya ni Saejima na manood ng Bold. Nag-improve ang kaalaman ni Onizuka kaya naman pinasalamatan niya si Remy. Ngunit pag-uwi niya ay nagka-leche-leche na ang kanilang negosyo dahil sa virus at alam ng nanay niya na siya ang may gawa nito. Napilitan siyang lumabas muna pero nilapitan siya ni Miyabi na pinahina ang kanyang loob. Sinabi nito na talino lamang niya ang kailangan ni Onizuka at iiwan rin siya nito pagtapos ng exam. Pag-uwi ay nalaman niyang kinidnap ang kanyang ina ng kanilang kliyente na nawalan ng pera dahil sa virus. Dinakip rin siya nito at dinamit ang kanyang talino para mabawi ang pera. Na-receive ni Onizuka na nanghihingi siya ng tulong kaya naman nagpatulong ito kay Saejima upang mahanap ang kanyang lokasyon. Sa una ay nagpanggap pa siya na hindi niya kailangan ng tulong pero nagalit si Onizuka at sinabing hindi masama ang paghingi ng tulong lalo na sa mga kaibigan. Dahil dito ay nag-breakdown si Remy at nagmakaawa para sa kanyang tulong. Dumating ang backup ng mga kalaban at nahampas rin siya sa ulo. Bumamon si Onizuka at nilabanan ng mga kalaban sa lugar hanggang sa dumating sila sa Saejima para hulihin ang mga ito. Nagmadali sila para sa national exam pero it seems na nasaksak si Onizuka. Nagsimula na ang exam pero wala pa rin si Onizuka sa lugar. Hinintay siya ni Azusa sa labas at pagkarating ay agad naman niyang sinimulan ang exam gamit ang natitirang oras. Confident niyang natapos ito at naging proud naman si Remy sa kanya. Kaso lang ay bigla siyang nag-collapse at sinabi kay Remy na tumuloy pa rin siya dahil sa kanilang pangako sa isa't isa. Dinala siya sa ospital kung saan labis nag-alala si Remy na natutunan na ang importansya ng buhay. Nang magkaroon ng malay si Onizuka ay napaiyak na lang si Remy dahil nga ang nilatag niyang virus ang sanhi ng lahat ng ito. Gayunpaman ay hiniling lang ni Onizuka na sana ay tigilan na niya ang pag-iisip ng pamatayan. Sa faculty ay sinabi ni Yoshiko na hindi na importante kung nakapasa si Onizuka o hindi dahil isa na itong tunay na teacher sa pagsagip ng buhay ng kanyang estudyante. Nakita ni Kikuchi na maraming tamang sagot si Onizuka. Nayamot siya dahil binabalak rin pala niyang mapaalis si Onizuka sa Meishu. Nayamot din si Miyabi dahil naging kaibigan na ni Remy si Onizuka kaya naman pag-uwi ay nakaisip siya ng masamang plano. Kinabukasan ay pinafalat niyang matalino si Remy dahil nabuo daw ito gamit ang semilya ng isang genius. Napaiyak na lang si Remy habang pinag-uusapan ng mga estudyante na bumili pa ng semilya ang kanyang ina para lang magkaroon ng genius na anak. Tinligar ni Miyabi ang sprinkler system para lang asarin siya. Dumating si Onizuka pero sa puntong ito ay wala na ulit siyang ganang mabuhay. Hinanap nila Azusa at Onizuka si Remy ngunit ang nanay nito ay mas nag-aalala pa sa kanyang negosyo. Hindi na konsensya si Miyabi sa kanyang ginawa at kinatwiran na para ito kay Nanako, ang dati nilang kaklase na nagpakamatay dahil sa isang teacher. Natulala si Miyabi nung maalala ang kanyang best friend nang bigla naman siyang lapitan ng isang matanda na inaya siyang makipag-alam niyo na. Hindi pa rin mahanap ni Onizuka si Remy sa kabila ng tulong ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Murai na si Miyabi ang salarin sa insidente at binahagi rin niya ang nangyari kay Nanako. Tumawag si Saejima kay Onizuka dahil pumunta pala si Miyabi sa kapulisan upang ipahuli ang matanda. Doon ay hindi pa rin ito nakukonsensya sa ginawa niya kay Remy. Sinamahan siya ni Azusa pauwi kung saan muli na naman niyang naalala si Nanako. Talon! Una-ulo! Aksidente niyang na-discover na nagtanim pala si Remy ng mga kamera sa kanyang kwarto at nagbantay ito na ikakalat niya publicly ang kanyang katawan. Habang hinahanap si Remy ay pinabalik ni Murai si Onizuka para sabihin ang tungkol sa teaser video ng skandal ni Miyabi. Naging miserable na ito dahil malapit nang kumalat ang gusto niyong makita. Tinawagan ni Remy si Onizuka para sabihin na balak na niyang tapusin ang kanyang sarili. Kaya naman hiningi ni Onizuka ang tulong nila Murai para asikasuhin ang problema kay Miyabi habang hinahanap niya kung nasaan si Remy. Hindi mapigilan nila Murai ang website pero buti na lang ay tinulungan sila ni Kikuchi. Sa kasamaang palad ay hindi sapat ang kanyang skills para mapigilan ang ginawang website ni Remy. Nagmamadali na si Onizuka habang pinasasalamatan siya ni Remy dahil ang nangyari daw sa Ferris wheel ang pinakamasayang araw niya sa buhay.
Habang busy sa trabaho ay pinasok ni Onizuka ang bahay ng nanay ni Remy ngunit hindi ito naniwala sa sitwasyon ng kanyang anak. Nakatanggap ng tawag si Onizuka dahil tumalon na daw si Remy sa building. Tinawagan din ng nanay ng pulis at kinumpirma ang masamang nangyari sa kanyang anak. Nagmadali siyang pumunta sa ospital at alamang nagka-depresyon pala ang kanyang anak dahil sa kanyang pag-neglect dito. Ngunit pinagalitan lang niya si Remy kaya naman nagalit si Onizuka at pinaintindi sa kanya na hindi robot ang kanyang anak. Nang marinig ito ay naalala niya ang pagpapalaki niya kay Remy at na-realize na naging masama siyang ina. Humagulgol siya at nagmakaawa sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Pero it turns out na pakulo lamang pala ito ni Onizuka para ayusin ang relationship ng mag-ina. Sinabi niya kay Remy na hindi na mahalaga kung paano siya pinanganak dahil ang importante daw ay kung anong klaseng tao na siya ngayon. Dahil dito ay muling nabuhayan si Remy at nagkaroon ng pag-asang ipagpatuloy ang lahat. Nag-request si Onizuka na isarado niya ang website pero it turns out na pakulo lang pala ito ni Remy upang maalala ng class 2-4 ang masasayang araw ng kanilang klase. Sa kasamaang palad ay hindi ito sapat para makamove on si Miyabi sa pagkamatay ni Nanako. Pinafalat nila siguro ang mga pinaggagawa ni Onizuka kaya naman sa sumunod na araw ay dinagsa ito ng media. Nakita niyang absent si Miyabi at napag-alaman na nagkukulong lang ito sa kanyang kwarto. Kinwento sa kanya ng class 2-4 ang nangyari kay Nanako. Nawala ang pondo ng kanilang klase para sa field trip kaya naman pinaghinalaan si Nanako ng kanilang dating teacher na si Fuji. Humantong na ang lahat ng ito sa kanyang desisyon na tapusin ang kanyang sarili. Nang lumo ang class 2-4 at nakita na lang ni Miyabi ang iniwang letter ni Nanako na sinisisi si Fuji para sa kanyang katapusan. Sa tulong ni Azusa ay nakalusot siya mula sa media at agad pinuntahan si Miyabi para kumbinsihin itong sumama sa kanya. Pumayag si Miyabi at dinala siya ni Onizuka sa base ng Demon Explosion Gang para gawin siyang pulutan. Nag-alala ang nanay ni Miyabi na tumawag na ng mga pulis para hanapin siya. Ngunit it turns out na kinikwentuhan lamang siya ng mga gang members ng kanilang malulungkot na nakaraan at kung paano nila nalagpasan ito. Gayunpaman ay hindi sapat ang mga kwentong ito para makamove on si Miyabi lalo na't sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Nanako. Hiningi ni Onizuka ang tulong ni Remy at pinuntahan nila ang bahay ni Nanako kung saan laking gulat nila nang mabasa ang nakasulat sa diary nito. Pinatawag nila ang class 2-4 sa tindahan ni Ryuji at binahagi ang kanilang natuklasan. Pumunta naman si Miyabi sa Meisho kung saan napagpasyahan niyang tapusin ang kanyang sarili. Pero dumating si Onizuka bitbit ang diary at sinabing hindi niya kailangan salohin ang sisi sa pagkamatay ni Nanako. Na-reveal na ang totoong nangyari kay Nanako kung saan sinisi siya ni Fuji para sa pagkawala ng pera ngunit wala ni isa sa kanyang mga kaibigan na nag-stand up para depensahan siya. Maging ang kanyang best friend na si Miyabi ay tumahimik at ang malalapa ay naniwala din ng class 2-4 na ninakaw nga niya ang pondo. Na-disappoint siya sa kanyang mga kaklase kaya naman tumalon siya mula sa rooftop ng Meisho. Nanlumo ang class 2-4 at nakita na lang ni Miyabi ang iniwang letter ni Nanako na sinisisi sila para sa kanyang katapusan. Para protektahan ang konsensya ng kanyang mga kaklase ay binago ni Miyabi ang nakasulat at sinisi na lang si Fuji para sa pagkamatay ni Nanako. Sinabi ni Onizuka na kasalanan nga nila ang nangyari ngunit hindi tamang sarilihin ni Miyabi ang sisi. Dumating ang kanyang mga kaklase na sinabi sa kanya na kasalanan nilang lahat ang nangyari. Sa baba ay nakita niya ang iba pang class 2-4 na gumawa ng collage ng kanilang masasayang alaala. Bumaba siya at binigay sa kanya ni Murai ang mga pictures na isa-isa niyang kinabit dito. Nang makitang tinuturing pa rin siyang kaibigan ng kanyang mga kaklase ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kinabit niya ang huling picture at sa wakas ay nagkaayos na ang class 2-4. Maliban na lang kay Kikuchi na nayamot nang makitang maging si Miyabi ay pumanig na kay Onizuka. Pumunta ang class 2-4 sa bahay ni Nanako para humingi ng sorry sa nanay nito. Tinawagan ni Saejima si Onizuka dahil nasundan pala siya ng media habang dinadala niya si Miyabi sa base ng kanyang gang. Nagalit ang board members ng Meisho na nagpasyan si Santehin si Onizuka pati na rin si Yoshiko dahil pinalampas nito ang kanyang mga pinaggagawa. Biglang pumasok si Onizuka at pinasalamatan si Yoshiko para sa pag-hire sa kanya. Kusa siyang nag-resign at tinangka naman siyang pigilan ni Azusa. Ngunit buo na ang kanyang loob lalo na't naayos na niya ang problema ng class 2-4. Labis na nalungkot ang buong klase maliban na lang kay Kikuchi kaya naman nagalit si Dojima. Natawa lang ang kumag kaya naman sinapak siya ni Murai. Dumating naman si Daimon, ang bagong school director na papalit kay Yoshiko sa Meisho. Sinabihan ni Kikuchi ang kanyang ina na pigilan si Onizuka sa pangingialam sa kanilang plano para sa Meisho.
Kaya naman binisita ito ni Daimon upang balaan siya na huwag lalapit sa Meisho at mga estudyante dahil kung hindi ay i-expel niya ang buong class 2-4. Tinaasa ni Daimon ang sweldo ng mga teacher at nagbigay rin siya ng libreng tablet sa mga estudyante. Naumaling ang mga ito sa gadget nang hindi na mamalayan na natatrack pala sila ng faculty. Na-miss ng class 2-4 si Onizuka at sinabi pa nga ni Tadaki na mas masaya ang klase nung siya pa ang teacher nila. Nakita ni Kikuchi na binigyan si Tadaki ni Asano ng love letter. Kaya naman pagtapos ng boxing training ni Tadaki ay nakatanggap ito ng tawag sa nanay ni Asano. Gusto ng nanay na lumayo si Tadaki sa kanyang anak dahil wala raw magandang future ang isang boksingero. Samantala naging tambay na si Onizuka nang bisitahin siya ni Azusa na hiningi ang kanyang tulong upang pigilan si Daimon sa pagtatanggal ng kasiyahan at kalayaan sa Meishu. Tumanggi siya ayon na rin sa babala ni Daimon at pagtapos ay dumiretso siya sa gym kung saan nakita niya si Tadaki doon. Nalaman niya ang plano ni Tadaki na hindi mag-college upang mag-focus sa kanyang pangarap na maging boxing champion. Dahil dito ay hindi nga siya nagustuhan ng nanay ni Asano kaya naman hiningi niya ang tulong ni Onizuka. Kaso lang ay tumanggi ito nang maalala ang babala ni Daimon. Kinabukasan ay na-expel si Tadaki sa Meisho ayon sa request ng nanay ni Asano. Pumasok si Daimon sa class 2-4 at inudyok silang sumunod sa mga patakaran kung ayaw nilang matulad kay Tadaki. Tinanta nilang tuligsahin si Daimon ngunit nagbantalan ito na i-expel sila. Tinungo ni Miki si Onizuka para sabihin ito kaya naman agad niyang sinugod si Daimon. Kaso lang ay wala itong pake at nagbanta pang sususpindihin si Miki dahil sa paglapit sa kanya. Sa labas ay nilapitan siya ng class 2-4 na hiningi ang kanyang tulong. Sinabi niya wala na siyang magagawa kaya naman labis na disappoint sa kanya ang mga estudyante. Dismayado rin siya sa kanyang sarili at nagalit siya kay Ryuji na mag-suggest ito na gawin ang kanyang nasa isip na pumunta sa Meishu. Uy, bagsak! Sinapak siya ni Ryuji na sinabing kailangan niyang iligtas ang kanyang mga estudyante kung talagang mahalaga para sa kanya ang mga ito. Na-realize naman niya ito kaya naman agad niyang tinuwo sila Azusa na may balak na kumbinsihin ang nanay ni Asano na bawiin ang request sa pag-expel kay Tadaki. Balak niyang magpanggap na magnanakaw at magpasapak kay Tadaki upang hangaan ito ng nanay ni Asano. Kaso lang pagbabae napasok niya ang kwarto ng mga drug dealer na nagawa naman niyang talunin kalaunan. Samantala minaliit ng nanay si Tadaki kaya naman nagalit si Asano at pinaliwanag na kahanga-hanga ang kasipagan ng kanyang boyfriend. Pagtapos ay nagtangka itong tapusin ang kanyang sarili kung hindi papayagan ng kanyang ina ang kanilang relasyon. Buti na lang ay dumating si Onizuka at nagawang ipababa sa kanya ang kutsilyo. Pagtapos ay sinabihan niya ang nanay na hindi naman pariwara si Tadaki kaya naman nakumbinsi na ito na payagan ng pag-aano ng dalawa. Dumating ang media dahil sa pag-expose ni Onizuka sa mga drug dealer at gamit ito ay kinall out niya ang mga pinaggagawa ni Daimon sa Meishu. Dahil dito ay nawalan ng choice si Daimon kundi ibalik siya sa paaralan ngunit may nakahanda na siyang plano gamit ang isa pa niyang anak na si Shoyo. Nagdiwang ang lahat sa balita ngunit biglang dumugo ang ilong ni Onizuka na ginawa lang itong patatawanan. Sinabi ng doktor na nagka-cerebral aneurysm siya ngunit hindi naman niya ito pinaalam kay Ryuji. Pinaalam ng doktor kay Ryuji ang karamdaman ni Onizuka. Naglunsad ng point system si Daimon sa mga estudyante upang mapilitan silang umasta ng tama. Nagreklamo si Yoshiko sa labis sa kahigpitan na pinapatol niya sa mga estudyante. Nayumot si Kikuchi sa pagbabalik ni Onizuka at pumasok naman si Daimon sa class 2-4 upang gawing observer ang kanyang anak na si Shoyo. Nag-prepare ang klase para sa paparating na school festival ngunit ni-report ito ni Shoyo sa kanyang nanay. Pinasira ni Daimon ang pinaghirapan ng class 2-4 at kinansela ang school festival upang makapag-focus sila sa exam. Ni-reveal ni Shoyo na siya ang sumira nito at tinangka naman siyang sapakin ni Murai pero sinalo ito ni Kikuchi na binunyag din na nanay niya si Daimon. Nagalit si Shoyo dahil pwede niyang ipa-expel si Murai kung tumama ang suntok nito. Nilait din niya si Kikuchi at sinabing mas pinili pa ni Daimon na mahalin ang ampon niyang anak kumpara kay Kikuchi na tunay niyang anak. Narinig itong lahat ni Onizuka na nagets na rin sa wakas ang problema ni Kikuchi kung bakit ito na lang ang hindi masaya sa kanyang mga estudyante. Nakaisip siya ng plano at sa tulong ng class 2-4 ay tinakpan nila ang mga CCTV upang maikalat sa mga estudyante ang isang mensahe. Sinalubong ni Onizuka si Kikuchi pag-uwi at sinabi ang kanyang misyon na pangitiin si Kikuchi at pasayahin ang buhay nito. Kinagabihan ay pinasok ni Onizuka at ang mga estudyante ang Meishu at pagsikat ng araw ay naset up na nila ang school festival.
Nag-perform ang Class 2-4 ngunit pinatigil sila ni Daimon na nagbantari na i-expel sila. Kaso lang ay pumalag ang Class 2-4 na isa-isang pinaglaban ang karapatan nila sa normal at masayang school life. Sa huli ay nagtulong-tulong ang mga estudyante upang mapalis siya at wala ring kibo ang buong faculty. Dahil dito ay tinawag niyang basura ang mga estudyante kaya naman nagalit si Hiroshi at ilang sandali pa ay tinalikuran na siya ng lahat. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan pero bigo pa rin si Daimon na maintindihan ang kanyang pagkakamali. Nagalit si Shoyo sa mga estudyante dahil binastos nila ang kanyang nanay. Nagalit rin si Kikuchi kay Onizuka ngunit desidido pa rin itong pangitiin siya. Hindi nila alam na pinutol na pala ni Shoyo ang sign sa taas kaya naman nahulugan sila nito sa baba. Pinrotektahan ni Onizuka si Kikuchi na na-realize na seryoso ang kanyang teacher sa mga sinabi niya. Nag-collapse si Onizuka at agad sinugod sa klinik. Na-realize ni Kikuchi na mali ang kanyang ina kaya naman kinalat nito sa media ang kahigpitan na ginawa nito sa Meishu. Nagalit si Shoyo nang malaman ang kanyang ginawa at pagtapos ay nag-hire ito ng mga gangster para manggulo sa Meishu. Inuwo siya ni Shoyo at tinangkapan niyang ipaliwanag na mali ang kanilang ina ngunit bigla siyang sinaksak nito. Nagising na si Onizuka pero nagparamdam ulit ang kanyang sakit. Pinuntahan siya ni Kikuchi upang hingin ang kanyang tulong. Pinasok na ni Shoyo at mga gangster ang gym at binalagbag ang lahat ng mga estudyante na humarang sa daan. Uy, bagsak! Nagtulong-tulong ang Class 2-4 para labanan ng mga kalaban ngunit unti-unti silang na-overpower ng mga ito. Uy, bagsak! Sinapak ni Shoyo si Miyabi at pagtapos ay sinira niya ang mga pictures ng klase. Muling nagtulong ang Class 2-4 para pigilan sila ngunit unfortunately ay nabigo sila sa huli. Dumating si Onizuka na agad na puno ng galit kaya naman binalagbag niya ang mga gangster kahit na masakit ang kanyang ulo. Hinanap ni Miyabi ang picture nila ni Nanako at kamuntikan na siyang masaktan pero sinalo ito ni Onizuka. Sinagip ni Murai si Onizuka at nagtulong-tulong ulit sila upang protektahan ang kanilang guro. Na-touch si Onizuka at nagkaroon ng karagdagang lakas upang muling labanan ang mga gangster. Napatakbo na lang sila Shoyo ngunit umatake na naman ang aneurysm ni Onizuka at ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nag-collapse. Hinuli nila Saejima ang mga gangster habang sinugod naman si Onizuka sa ospital kung saan agad sinimulan ng mga doktor ang operasyon. Labis nag-alala ang Class 2-4 ngunit nagalit si Saejima at sinabing hindi basta-basta mamamatay si Onizuka. Sinabi ng doktor na nakomatose si Onizuka at napahagulgol na lang si Azusa dahil dito. Nalaman ni Daimon mula kay Yoshiko ang mga pinaggagawa ni Shoyo. Kaya naman kinahiya niya ang kanyang anak at sinabing nagsisisi siya sa pag-ampon dito. Hindi nila alam na naririnig pala ni Shoyo ang lahat kaya naman nagalit ito at pinasok ang kwarto upang magbanta gamit ang granada. Nalaman ni Azusa mula sa tawag ang sitwasyon sa Meishu at pagbalik niya sa kwarto ay wala na dito si Onizuka. Tinangka ni Yoshiko na pigilan si Shoyo ngunit nabigo siya kaya naman naibato na nito ang bomba. Buti na lang ay dumating si Onizuka at sinalo ito upang may hagis palabas. Pinagalitan ni Onizuka si Daimon dahil sa kapalpakan nito sa pagiging ina kina Shoyo at Kikuchi. Pumasok sa eksena si Kikuchi at nilahad sa kanyang ina na mag-start over daw sila upang maging masaya ang kanilang pamilya. Na-realize ni Daimon ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa kanyang dalawang anak. Paglabas ni Onizuka ay nakaabang na sila Ryuji at Saejima. Maging ang Class 2-4 ay nandoon din at proud na proud sila sa kanya. Pinangako ni Onizuka na babalik siya agad sa oras na gumaling ang kanyang sakit. 1 month later ay magaling na si Onizuka ngunit hindi pa ito bumabalik sa trabaho at tuluyan na nga ring na-inlove sa kanya sila Azusa at Remy. Samantala hinahabol ni Saejima ang isang arsonista ngunit nakakidnap ito ng estudyante at nakahijack ng bus. Sa takot ay muntik nang makasagasa ang driver pero nasagip naman ni Onizuka ang bata. Pagtapos ay pinasok niya ang bus at tuluyan ng sinagip ang kanyang mga estudyante. Sobrang saya ng Class 2-4 sa kanyang pagbabalik at sinabi sa kanya ni Miki ang patungkol sa Smile Duck na isang shelter para sa mga ulilang bata. Kaso lang ay nasunog ito kaya naman nagpapasay ng petition sila Miki upang makakuha ng pondo sa gobyerno para muling maipatayo ang shelter. Samantala magdanakaw sana sila Farah at Gaki ngunit nahuli sila ni Ryuji. Nalaman nila na mula pala sa Smile Duck ang dalawang batang ito. Dumating ang guardian ng mga bata na si Shinomi na ex-girlfriend pala ni Onizuka. Pinagalitan nito ang dalawa dahil sa pagdanakaw at pagtapos ay niyakap naman sila bago tuluyang umuwi. Pinatuloy at inalagaan ni Shinomi ang mga bata sa sarili niyang tirahan matapos masunog ang shelter ng Smile Duck.
Dito ay biglang dumating sila Onizuka upang samahan sila sa hapunan. Nang makatulog ang mga bata ay ni-reveal ni Shinomi ang kanyang problema sa politisyan na si Makita. May kampanya itong inilulunsad para ibalik ang mga batang ampon sa kanilang tunay na magulang. Ngunit may butas ito dahil abusado ang ilan sa mga magulang at mas mabuti ang lagay ng mga bata sa shelter. Nag-offer ng tulong si Onizuka kay Shinomi, ngunit tumanggi ito dahil nagtatampo pa rin siya dahil hindi sila nagkaroon ng closure ni Onizuka noong sila pa. Kinabukasan ay sinamahan ni Onizuka ang mga estudyante para magpasign ng petition para sa Smile Duck. Kaso lang ay dumating ang mga taga-gobyerno sa bahay ni Shinomi dahil kinukuha na si Kara ng kanyang ama. Ayaw niyang sumama dahil inaabuso siya nito nung kasama pa niya ito sa bahay. Saktong dumating si Onizuka na pinlanong kausapin si Makita tungkol sa kanyang kampanya. Habang nagbibigay ito ng speech ay dumating si Onizuka at sinabi ang butas ng kanyang kampanya gamit ang sitwasyon ni Kara. Gayunpaman ay nakapagpalusot ito at sinabing iimbestigahan muna nila ang nangyari. Maya-maya ay na-frustrate si Makita at sinabi sa kanyang mga sponsor na hindi niya hahayaang muling maitayo ang shelter. Nag-celebrate ang mga bida sa kanilang munting tagumpay at muli ring nilandi ni Remy si Onizuka. Habang nagpapasign ay biglang dumating ang mga gangster na kinidnap si Miki para sa alam nyo na, kaya naman agad nang hingi ng tulong si Anko. Muntik nang maano si Miki pero dumating si Mayo at niligtas ang kanyang puri at dahil dito ay nakaramdam siya ng kilig. Inakala ni Koji na kalaban si Mayo kaya naman nagpakilala ito at agad namang kinilig ang lahat ng mga babae sa lugar. Isa rin palang transfer student si Mayo at muling kinilig ang mga girls ng class 2-4 sa kanya maliban na lang kina Remy at Miyabi. Humanga ang lahat sa kanya dahil bukod sa matalino siya ay magaling rin siya sa sports. Meron din siyang mabuting puso dahil pinlano niyang magsagawa ng pagtatanghal para sa mga ampon ng Smile Duck. Nayumot ang kalalakihan dahil nahumaling na kay Mayo ang kanilang mga crush. Gayunpaman ay nasense nila Miyabi na tila ba may kakaiba sa kanya. Sa sumunod na araw ay nagtanghal na ang class 2-4 at pinasaya ang mga bata sa lugar. Nag-uusap sila Shinomi at Onizuka kaya naman labis nagselos si Azusa. Biglang may naglaglag sa pipes at tatamaan nito ang isang bata at si Gaki. Napaniti si Mayo sa nangyari kaya naman mas lalong nagduda sila Remy sa kanya. Kinampronta ng dalawa si Mayo ngunit dumating ang guardian niyang si Ageha at mga tauhan nito para takutin sila. Binisita nila Kikuchi ang dating lokasyon ng Smile Duck bago ito nasunog. Na-discover ni Remy ang plano ni Makita na magtayo ng mall sa lugar na ito. Dahil dito ay na-discover din nila na si Mayo pala ay ampon ni Makita. Gayunpaman ay inampon lang siya ni Makita para gumanda ang imahe nito sa politika at ayaw ring ipagamit sa kanya ang apelyido nito. Uhaw siya sa pagmamahal ng ama kaya naman lumapit siya kay Ageha para maibsan ang lungkot. Kinabukasan ay kinampronte siya ulit nila Remy ngunit dumating sila Ageha na agad namang dinispatcha ang tatlo. Tinuwo ni Ageha si Onizuka at niler siya patungo kina Remy. Dumating si Mayo na agad pinatrabaho si Onizuka sa kanyang mga tauhan. Ngunit nakawala ang ating bida at pinabagsak si Mayo. Hinarap niya ang buong gang ng buong tapang at nagkaroon ng napakatinding bakbakan sa lugar. Unti-unti siyang napagod pero tumanggi siyang sumuko kaya naman sa huli ay naubos niya ang lahat ng miyembro ng gang. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Sinelmo na ni Onizuka ang kumag at na-reveal ang pang-aabuso ni Makita kay Mayo na ginawa pala ang lahat ng ito upang tanggapin na siya ng kanyang stepfather bilang tunay na anak. Sinabi ni Onizuka kay Mayo na ginagamit lamang siya ng kanyang amain upang makamit ang mithiin nito. Biglang pinahawak ni Mayo ang kutsilyo kay Onizuka at sinaksak ang kanyang sarili. Saktong dumating ang kapulisan na agad hinuli si Onizuka at nasatisfy naman si Mayo sa pag-aakalang mamahalin na siya ng kanyang amain. Nakulong nga si Onizuka dahil sa ginawa ni Mayo. Nagpasalamat ang kanyang amain ngunit ayaw pa rin itong ipagamit sa kanya ang apelyidong Makita. Dahil dito ay na-realize na niya na tama nga si Onizuka at ginagamit lamang siya ni Makita. Inutusan ng mga tauhan ni Makita ang dalawang ampon ng Smile Duck na umakyat ang bundok dahil nandoon daw ang kanilang mga magulang. Sumunod naman ang dalawang bata sa kabila ng paparating na bagyo. Samantala na-discover ni Saejima ang balak ni Makita na magtayo ng mall. Kaya naman nag-hire siya ng arsonista upang sunugin ang Smile Duck at mawalan ng hadlang sa pagpapatayo nito. Nalaman ng mga estudyante ang pag-akyat ng magkapatid sa bundok at dumating naman si Ageha na kumampi na sa kanila at sinabi ang lokasyon ng bundok.
Nakarating kay Onizuka ang balita kaya naman nagpanggap siyang bibitayin ang sarili at sa huli ay nagawa naman niyang makulong ang pulis kasama si Saejima. Sa labas ay in-approach siya ni Mayo na nagsisisi at gusto na silang tulungan sa pagsagip sa mga bata. In-inform naman ni Remy ang faculty tungkol dito at kusang nag-volunteer si Hiroshi para sagipin sila. Narating na nila Onizuka ang tulay ngunit nakakyat na sa tuktok ang magkapatid na na-realize na wala dito ang kanilang mga magulang. Kaso lang nang bababa na sila ay bigla naman silang naaksidente sa lugar. Gabi na nang marating nila Onizuka ang tuktok at ang maspat ang mga bata ay agad nila itong ni-rescue. Nailigtas nila ang magkapatid samantalang na-stranded na si Hiroshi sa lugar. Binigay ni Mayo kay Onizuka ang flash drive na naglalaman ng sikretong pag-record ni Ageha sa pag-utos ni Makita na sunugin ang Smile Duck. Tuwang-tuwa naman sila Makita na inaakalang sigurado na ang pagpapatayo nila ng mall. Ipinagdiwang nila ito pero hindi nila alam na sinuot pala nila Onizuka ang kanilang Demon Explosion outfit. Bumiyahe sila patungo sa bus na sinasakyan nila Makita at sa huli ay nagawa itong ma-hijack. Palihim na tumawag ng tulong sila Makita at ilang sandali pa ay dumating na ang kapulisan kaya naman kumalat na ang pangyayaring ito sa Japan. Napalibutan ng mga bida ng kapulisan at tagbanta naman si Onizuka kay Makita na ilalabas niya ang baho nito kung hindi niya susundin ang kanilang gusto. Una ay ang pagkansela sa pagpapatayo ng mall at sa halip ay i-rebuild na lang ang Smile Duck. Nag-request din si Ryuji na mag-resign siya sa kanyang pwesto sa gobyerno. Lumabas na sila sa bus at pinigilan naman ni Makita ang mga pulis sa pag-aresto sa mga bida. Sinunod dito ang kagustuhan ng mga bida at lumapit rin siya kay Mayo upang humingi ng tawad. Gayunpaman ay nangako ito na maghihiganti kaya naman nawala ng choice sila Onizuka kundi i-play ang audio. Dahil dito ay dinumog si Makita ng media para tanungin siya tungkol sa kanyang krimen. Nagpasalamat si Mayo kay Onizuka dahil naparealize nito sa kanya na hindi niya kailangang ipagpilitan ang kanyang sarili at pwede pala siyang gumawa ng sarili niyang pamilya. Natuwa at napatawad na ni Shinomi si Onizuka dahil nabigyan niya ng chance ang Smile Duck upang muling maipatayo. Pinag-uusapan ng Class 2-4 ang insidente nang bigla silang tawagin ni Azusa dahil sinisimula na pala ng buong Demon Explosion Gang ang reconstruction ng Smile Duck. Na-inspire ang mga estudyante dahil napakabuti talaga ng kanilang guro kaya naman nag-decide silang tumulong na rin. Pinaubayan na ni Shinomi ang kanyang ex kay Azusa kaya naman agad itong naglandi. Nagdiwang ng Pasko ang Class 3-4 kung saan nilandi ni Remy si Onizuka kaya naman nagselos si Azusa. Samantala hinaharas si Maria ng ilang kalalakihan pero dumating si Saejima at niligtas siya. Nagmadali itong umalis patungo sa kanyang lalaki na tila ba ayaw na sa kanya. Uy, bagsak! Magkakasamang umuwi ang Class 3-4 at dito ay namumroblema si Miki dahil pinaplano ng kanyang ama na mag-asawa muli matapos nitong mabiyudo ng maraming taon. Kinabukasan ay nagsiselos pa rin si Azusa kaya naman gumawa ng paraan ng nurse para magkausap sila ni Onizuka. Naglakas loob si Azusa at nag-offer na ipagluto si Onizuka ng pagkain. Dinala niya ito sa kanyang tirahan ngunit pagpasok sa kwarto ay nauna na pala dito si Remy na muling nilandi si Onizuka. Niregalo nito ang kanyang sarili bilang Christmas gift kaya naman nagselos ulit si Azusa at pinag-agawan ng ating bida. Sana all! Biglang pumasok si Saejima at nagselos sa kaswertehan ni Onizuka. Dahil dito ay nagtungo siya sa bar at natuklasan na dito pala nagtatrabaho si Maria bilang hostess. Labis na kinilig si Saejima sa sobrang landi ni Maria. Samantala umuwi na sila Remy pero dumating si Miki para sana manghingi ng advice sa kanyang sitwasyon sa bagong pamilya. Kaso lang ay nalaman ni Onizuka na naglalasing si Saejima kaya naman dali itong umalis. Tinangka ni Miki na kunin ang advice ni Ryuji pero wala itong naisagot. Pinauwi ni Onizuka si Saejima ngunit masyado na itong lasing at sa katunayan ay may plano ng magpakasal ang dalawa. Pagka-uwi ni Saejima ay kinumpirma ni Maria sa kanyang kaibigan na magpapakasal talaga sila. Kinabukasan sa cram school ay nakabangga ni Miki si Samada na kanila palang teacher sa paaralang ito. Nakita ni Samada na malungkot si Miki kaya naman nilapitan niya ito. Nag-open up si Miki tungkol sa kanyang problema sa pamilya at nag-open up din si Samada kaya naman sa huli ay naging close ang dalawa. Samantala excited na si Saejima sa kasal at tinangka naman ni Onizuka na babae pero nahuli siya ni Remy na inoffer na lang ulit ang kanyang sarili. Pinuntahan ni Saejima si Maria ngunit wala ito sa lugar at sa halip ay nakita lang niya mga anak nito. Dahil dito ay nawalan siya ng choice kundi akuin ang responsibilidad.
Dumating si Miyabi para tulungan sila at umalis muna sila saglit para bumili ng supply. Pagbalik ay nandoon na ang Class 3-4 para tulungan sila sa pag-aalaga ng mga baby. Tinungo nila ang pinagtatrabahuhan ni Maria ngunit nag-resign na pala ito para sumama sa kanyang lalaki. Pinaalis sila ng manager ng lugar at tila ba may alam ito. こちらは立花優子さん。 Nakita na ni Mickey ang kanyang stepmom at stepbro at dito ay nagbonding sila. Sa huli ay conflicted pa rin siya sa sitwasyon dahil iniisip niyang iiwanan na siya ng kanyang ama para sa bago nitong pamilya. Tinantay niyang tawagan si Onizuka pero masyado itong busy sa pangangalaga sa mga baby. Napadaan si Samada sa lugar na inimbita siyang mag-date at nakita naman sila ni Asano na magkasamang naglalakad. Pagpasok sa bar ay pinaupo ni Samada si Mickey ngunit may masama pala itong balak sa kanya. May hustle pala si Samada kung saan binibenta niya ang kanyang mga biktimang estudyante sa mga mayayamang matanda. Kinabukasan ay naniniwala pa rin si Saejima na mabuti si Maria kaya naman umalis siya para hanapin ito. Biglang dumating ang Class 3-4 dahil nawawala na si Mickey. Sinabi ni Asano ang nasaksihan niya kagabi kaya naman tinungo nila ang cram school. Ginamit ni Ryuji ang kanyang pagwapuhan para malaman ang address ni Samada. Sa sobrang kilig ay binanggit rin ng receptionist na si Samada pala ay anak ng may-ari ng school mula sa ibang babae. Nagmadali na silang umalis pero nagbigay naman ng tip ang tasabot ni Samada. Nagising na si Mickey at ni-reveal na ni Samada ang kanyang modus. Tinantay niyang umalis pero pinigilan siya ng gang at sinaktan ni Samada. Dumating na sila Onizuka sa lugar kung saan agad nilang hinanap si Mickey. Nilibot ni Onizuka ang buong lugar hanggang sa kusa nang magpakita si Samada. Dumating rin ang iba pang miyembro ng gang pero nagawa naman ni Ryuji na mapalaya si Mickey. Buong tapang na hinarap ng dalawa ang buong gang at sa huli ay natalo naman nila ang mga ito ngunit natakasan sila ni Samada. Ayaw na ring umuwi ni Mickey na naniniwalang masaya na ang kanyang ama sa bago nitong pamilya. Nagalit si Ryuji at sinabi ang lahat ng mga dapat sabihin upang maibalik sa katinoan si Mickey. Pinuntahan nila Onizuka si Domoto ngunit tinanggi nito na anak niya si Samada. Maya-maya ay nagalit ito sa kapalpakan ni Samada at ipinagkatiwala na lang ang kanilang negosyo sa tunay niyang anak na si Yuki. Na-reveal din na si Samada ang tatay ng mga anak ni Maria ngunit ayaw na talaga nito sa kanya. Nagbago ang isip ni Samada nang malaman na kilala pala ni Maria si Onizuka. Inutusan niya si Maria na papuntahin si Onizuka sa isang lokasyon. Dito ay nakita ni Onizuka si Hiroshi na sinusundan ng anak nito sa paniniwalang makikipagkita ito sa kanyang boyfriend para sa alam nyo na. Biglang dumating si Samada na biktima pala ang anak ni Hiroshi para sa kanilang negosyo. Samantala pinuntahan ni Saejima ang bahay ni Maria at natuklasan ang passbook nito na naglalaman ng ID ni Samada. Bumalik siya sa kanilang tirahan at laking gulat ni Ryuji nang makita ito. Hinabol naman ni Onizuka si Samada habang nilalandi ito ng anak ni Hiroshi. Kaso lang ay hindi na niya ito naabutan at dumating naman sila sa Saejima para ipakita ang passbook. Gamit ang ID ay mapapatunayan na nila sa pulisya na anak ni Domoto si Samada. Nagpakita na si Maria ngunit nilure sila nito patungo sa isang warehouse na may nakalatag na trap para sa kanila. Dumating si Samada at tuluyan ng tinaboy si Maria matapos itong gawin ang kanyang trabaho. Iginapos ang mga bida at iniwanan ng bomba na sasabog matapos lang ang ilang oras. A few moments later. Mauubos na ang oras nito pero buti na lang ay dumating sila Remy at Kikuchi na agad dinisarm ang bomba. Natrack pala ni Remy si Onizuka gamit ang kwintas na niregalo nito nung Pasko. Tinanong ni Onizuka kung nasaan si Samada ngunit ayaw nitong sumagot dahil mahal talaga niya ang kumag. Wala na din daw siyang pake sa kanyang mga anak kaya naman kinuha ni Onizuka ang mga ito at pinagbantaan ang kanilang buhay. Huwag mong subukan. Nagsermo ng matindi si Onizuka kaya naman bumigay na si Maria at tinanggap ang kanyang mga anak. Humingi rin siya ng sorry kay Saejima at binigay na sa kanila ang lokasyon ni Samada. Sa ngayon ay nasa isla sila kasama ang mga mayayamang politiko at negosyante na excited ng matikman ng mga biniktimang estudyante. Tumulong si Hiroshi at pinagamit sa mga bida ang kanyang bangka patungo sa nasabing isla. Agad nilang pinabagsak ang mga bantay at ninakaw ang kanilang uniform upang mapasok ang lugar. Dito ay una nilang sinagip ang anak ni Hiroshi bago pa ito matikman ng matanda. Pinakita na ni Domoto sa mga bisita ang mga estudyante pero nawala ang kanilang tigas nang makita ang pagmumukha ni Onizuka. Tumawag na daw ng pulis si Onizuka kaya naman nagtakbuhan ang lahat sa lugar. Tinawag ni Yuki ang gang na agad umatake pero wala naman silang kalaban-laban sa tatlong bida.
Wow. Dahil dito ay tuluyan ng tinakwil ni Domoto si Samada bilang anak. Naglabasan na ang mga biktima at nakapag-reunite naman si Hiroshi sa kanyang anak. Gumamit na ng baril si Samada laban kay Onizuka pero biglang dumating si Maria at pinigilan ito. Biglang umatake si Onizuka na agad ring sinimulan ng kanyang napakatinding sermon. Dahil dito ay na-realize ni Samada ang kanyang pagkakamali at namakong aakuin ng financial support sa kanyang mga anak. Tinangka nila Domoto na tumakas pero pinigilan sila ng papulisan at dumating din si Samada na handang mag-testify laban sa kanilang krimen. Sa kabila ng mga nangyari ay gusto pa rin ni Saejima si Maria kaya naman bumigay na ito para sa kanya bago sumapit ang bagong taon. Happy New Year! Kinabukasan ay muling pinuntahan ni Saejima ang kanyang sinta pero na-reveal na nabuntis pala ng manager ng bar si Maria. Tinanggap na ni Miki ang kanyang buhay kasama ang bagong pamilya. Nagkaroon ng New Year party sa Meisho kung saan dinumog si Ryuji ng mga nag-iinit na teacher. Nagpatuloy rin ang laban nila Azusa at Remy para kay Onizuka kaya naman tumakas na ito bago pa mangyari ang alam nyo na. Nag-aaral ang mga estudyante ni Onizuka para sa paparating na college entrance exam. In-interview nila Azusa ang mga estudyante para sa kanilang mga pangarap. Mataas ang grade si Miyabi ngunit tila ba hindi siya sigurado sa kanyang tinatahak na landas bilang doktor. Si Remy naman ay wala daw balak mag-college dahil pangarap lang niyang mapangasawa si Onizuka. Nagkaroon ng practice exam kung saan napilitang mag-cheat si Murai pero nahuli siya ng bantay. Nagalit si Azusa ngunit nagbigay pa si Onizuka ng tips kung paano siya makakapandaya ng hindi nahuhuli. Desperado si Murai na makapasok sa magandang college para makatakas sa kahirapan kaya naman nayamot siya sa tip ni Onizuka. Pagbalik ay tinawanan nila Tadaki ang pangdadaya ni Murai at mula dito ay lumala ang sitwasyon. Nag-away ang mga nangangarap na makapag-college at mga matatalino sa klase na walang balak mag-college. Gaya na lang ni Kikuchi na isa na palang scientist dahil sa kanyang talino. Lumala ang sitwasyon at tinangka naman silang pigilan ni Onizuka, ngunit mas lalo lang silang nayamot. May sasabihin sana si Miyabi pero sa huli ay lumabas rin siya sa classroom. Habang pauwi ay nahuli ni Azusa si Onizuka na nagbabasa ng bold. Pero binutasan niya pala ito upang maspay si Koji na patuloy na nag-e-effort para sa kanyang pangarap na maging chef. Sunod naman ay si Tadaki na nagpapakahirap din sa kanyang pangarap bilang boksingero. Si Dojima naman ay balak maging isang caretaker ng mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang. Kasama na si Tomoko sa isang amateur idol group at si Onizuka ang number 1 fan niya. Pagtapos ng practice ay kinailangan ni Tadaki na bumili ng gamot para sa kanyang tatay. Kailangan din niyang magbayad ng tuition fee para sa boxing gym, ang problema lang ay sobrang gipit niya sa pera. Nakita naman ng mga katrabaho ni Dojima ang kanyang tato ng Yakuza na maaaring rason upang palayuin siya sa mga bata. Kinabukasan ay nagimbita si Hiroshi ng mga speakers upang pagigihan ng mga estudyante ang pag-aaral para sa entrance exam. Pero hina-hijack nila Onizuka ang sitwasyon upang sabihin sa kanila na pwede pa rin silang magkaroon ng magandang future kahit hindi makapasok sa college. Kaso lang ay nagalit ang mga taga-ibang section at pinalaya sila sa stage. Na-frustrate si Onizuka at sinabi naman ni Azusa na hindi niya pwedeng ipuwersa sa mga estudyante ang mindset na ito dahil lalo lang itong nakadadagdag sa pressure nila. Samantala na-reveal na ang problema ni Miyabi dahil pangarap pala niyang maging isang fashion designer. Kaso lang ang gusto ng nanay niya para sa kanya ay maging isang doktor gaya ng kanyang ama. Gaya ng ibang nanay ay nagbayad pa nga ito sa broker na si Kuro upang suhulan ng mga university at masiguradong makapasok ang kanilang mga anak. Binisita naman ni Miki si Ryuji upang manghingi ng advice para sa kanyang pangarap na maging isang counselor. Binahagi ni Ryuji na nangarap siya noon na maging isang CEO ngunit magkaiba talaga ang realidad at pangarap. Biglang dumating ang kanyang GF na si Nagisa kaya naman nawala ang kanyang angas at natawa na lang si Miki nang makita ang side dito ni Ryuji. Pinuntahan ng reporter na si Goto ang nanay ni Miyabi at nagbanta ni kakalat ang pagsuhol nito para lang makapasok sa university ang kanyang anak. Tinawagan ng nanay si Kuro na inudyok siyang magbayad na lang pero it turns out na magkasabot pala ang dalawa upang makapag-scam ng pera sa mga desperadong nanay. Nalaman ni Miyabi ang lahat pero katwiran ng kanyang nanay ay para lang ito sa future niya. Kinabukasan ay nakipagkita si Onizuka kay Yoshiko na napa-realize sa kanya na kailangan din ng tiwala habang tinatahak ng mga estudyante ang tanika nilang mga pangarap. Dumating na ang araw ng entrance exam at nagdala naman si Onizuka ng Demon Explosion Armband upang palakasin ang loob ng mga estudyante habang sila'y nag-e-exam. Tinanong ni Miyabi si Anko kung nag-hire din ng nanay nito ng broker para siya'y makapasa ngunit wala itong alam. Narinig ni Azusa ang lahat kaya naman kinumpronte niya si Miyabi.
Nagpakita si Onizuka at dahil dito ay sinabi na ni Miyabi ang lahat sa kanila. Pumunta ang dalawa sa isang news department at napag-alaman na wala namang Goto na nagtatrabaho dito. Hiningi ni Onizuka ang tulong nila Remy at nang magkita sila ay nadiskubre na ni Kikuchi ang lokasyon ni Kuro. Habang nang-i-scam ito ng mga nanay ay dumating sila Onizuka sa lugar. Dumating din sila Ryuji na nagawang hulihin si Goto. In-expose ni Onizuka sa mga nanay na scam lang ang lahat ng ito. Biglang umatake ang grupo ni Kuro ngunit wala naman silang kalaban-laban kina Ryuji at Onizuka. Babatak-batak kasi. Sinimulan ni Onizuka ang kanyang napakatinding sermon sa mga nanay na walang tiwala sa kanilang mga anak at pagbayad pa talaga para lang sa kanilang mga future. Dahil dito ay na-realize ng nanay ni Miyabi ang kanyang pagkakamali. Tinanta ni Kuro na tumafas pero nakaabang na si Saejima at ibang mga pulis para hulihin ang kanilang grupo. Kinabukasan ay susundan na daw ni Miyabi ang kanyang pangarap na maging fashion designer at sa katunayan ay suportado na ito ng kanyang ina. Nakita naman ni Ryuji si Tadaki na sumabak pala sa isang fight club upang kumita ng pera kaya naman agad yan in-inform si Onizuka patungkol dito. Nalaman din niya na natanggal na sa trabaho si Dojima at binibenta na nito ang kanyang sarili sa mga matatanda. Agad siyang tinuwo ni Onizuka at dinala sa isang home for the aged kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan na isang gangster. Dahil dito ay nag-decide si Dojima na muling sundan ang kanyang pangarap. Sunod naman niyang tinuwo si Tadaki upang mag-volunteer bilang kalaban nito. Million fans around the world! Naging punching bag si Onizuka habang sinisermonan ng kanyang estudyante upang mas piliin ito ang marangal na trabaho. Sa huli ay na-realize naman ito ni Tadaki na napaiyak na lang sa nangyari. Nangako si Onizuka na tutulungan siyang maghanap ng part-time job pero nagalit ang manager at pinigilan silang lumabas. Nagpaiwan si Onizuka at buong tapang na hinarap ang mga kalaban habang ang kanyang mga estudyante ay nagpapakahirap din para makamit ang kanilang mga pangarap. Sa huli ay nakaligtas naman si Onizuka at dito ay nagkaroon na rin ng pangarap si Remy na maging scientist kagaya ni Kikuchi. Biglang dumating si Funa na katrabaho ni Kikuchi upang sabihin na ninanakaw na ng kanilang team leader na si Professor Mitsuhoshi ang research paper ni Kikuchi. Ipapublish na raw niya ito sa isang paparating na conference at nagkataon ding naatasan si Nagisa para i-report ang event na ito. Gayunpaman ay agad nakaisip ng plano si Remy upang pigilan ang kumag na professor. Kinabukasan ay tumakbo ng 1,000 beses si Onizuka para ipagdasal ang pangarap ng kanyang mga estudyante. Sinamahan naman siya ni Azusa at maggagabi na nang matapos sila sa pagtakbo. Nagpatuloy si Tadaki sa kanyang training para sa paparating na pro boxer test pero na-reveal na na-injure ang kanyang kamay mula sa huling laban. Aray ko! Dumating na ang araw ng graduation ng mga third year sa Meisho ngunit wala pa sila Kikuchi at Tadaki sa class 3-4. Bago pa magsimula ang event ay hinijak ni Saejima on screen upang i-livestream ang ganap sa conference. Dito ay ipapublish na sana ni Mitsuhoshi ang ninakaw niyang research paper pero hinijak din nila Onizuka on screen. Biglang pumasok sa lugar ang ating bida at in-expose ang pagdanakaw ni Mitsuhoshi sa research paper ni Kikuchi. Tumulong din si Nagisa at Ryuji upang ipakita ang iba pang mga research paper na ninakaw nito ayon na rin sa impormasyon na bigay ni Funa. Dahil dito ay dinumog ng media si Mitsuhoshi at nagdiwang naman ang class 3-4. Sa utos ni Onizuka ay nilid ni Miyabi ang klase at lumabas sila sa lugar upang tumakbo patungo sa gym kung saan nagaganap ang pro boxer test ni Tadaki. Dito ay nahirapan si Tadaki dahil sa kanyang injury at pagdating ng class 3-4 ay nalaman nilang hindi siya nakapasa. Gayunpaman ay pinalafas ni Onizuka ang loob nito at sinabing susuportahan siya hanggang sa ganap na siyang maging boksingero. Nag-iwan ng mensahe si Onizuka sa class 3-4 at sinabing kahit graduated na sila ay handa pa rin siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan. Umakyat si Miyabi sa ring at pinagsigawan ang pangarap niyang maging fashion designer. Sinigaw din ni Tadaki ang pangarap niya na maging boxing champion. Ang iba naman ay sinabing masaya sila na naging teacher nila si Onizuka. Napaiyak na lang si Onizuka dahil dito at sinabing gusto pa niyang makasama ang kanyang mga minamahal na estudyante. Sinabi ni Miyabi na magkakaibigan silang lahat habang buhay at sa huli ay binuhat ng buong klase si Onizuka.
Sa pagdaan ng mga araw ay patuloy na tinahak ng Class 3-4 ang landas patungo sa kanilang mga pangarap. Patuloy naman silang sinusuportahan ng kanilang mga dakilang guro na sila Onizuka at Azusa.